Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Panawagan ito ni dating Speaker Martin Romualdez. Romualdez calls for unity, pagkakaisa, healing, pag-healing. Ano na bang kung nasugatan, edi maghilom. Hilom. Isa man siguro ang paghilom. Healing during Holy Week. Ano na ba ngayon? Lunes Santo. Former Speaker and incumbent Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez reminded Filipinos that Holy Week is a time for prayer, reflection, and renewal. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 5,500 ang nag-react. Congressman Romualdez, sana makita nyo ito. 4,200 ang tumatawa sa panawagan nyo. 1,000 ang galit. Wala nang naniniwala po sa inyo. Ang naniwala lang sa inyo is 155. Wala pa pong 1%. 99.5% sa taong bayan na nakabasa sa inyong message, wala na. Credibility-wise, hindi naman zero. Baka troll pa nga ito trolls. 0.5 na lang po ang naniniwala sa inyo. Nananawagan kayo ng unity, healing, lalo na kaming mga DDS, mga Duterte. Anong ginawa nyo sa aming Tatay Digong? Green of effort ninyo, pinadala doon sa The Hague. Instead na nag-i-enjoy ang aming Tatay Digong ngayon with his loved ones sa amin, nandun, naghirap ang aming Tatay Digong. Tapos sabi nyo, unity, tell it to the Marines. Pati ang Pangulong Marcos, yan din ang kanyang mensahe. Holy Week, pagkakaisa daw. Mga kapwa ko DDS, handa na ba tayong makipagtulungan, makipagkaisa with the group effort, kay Tatay Digong natin? Madaling manawagan ng healing, unity. Lang, hanggang salita lang yan. Basa tayo sa mga ibang mga comments. Carlos Kita, commander ko ito sa Mindoro, General Carlos Kita, sabi niya, kaya mag-reflect ka na at pagsisihan mo mga kasalanan mo at harapin ang magiging hatol sa iyo ng taong bayan at Diyos. Correct. Kasi tatlo po ang korte. Una, Court of Public Opinion. Kaya yon yung nag-react sa kanya, halos 99% hindi na naniniwala. Yung credibility ni Martin Romualdez halos zero. So talon-talo siya sa Court of Public Opinion. Sa Court of Justice naman or Court of Law ng tao, ay baka makakalusot siya. Kasi walang ebidensya Malinis. Despite the mali-malitang issue laban sa kanya, wala daw ebidensya. Kaya lang, sa Court of God, lahat kasi tayo haharap sa judgment seat of Christ. Ang buhay po natin, ito illustration ko lang kasi ang Diyos nakikita niya ang lahat ng ginagawa ng tao. Parang may CCTV camera. Sa buhay ko, may nakatutok mata ng Diyos, CCTV camera, di ba? Sa mga bahay natin, pag may CCTV camera, 24/7 nakikita. Ganyan din ang Diyos. Kaya, yung mga maletagang, kahit anong sabihin nila na lousy script, hindi pang award-winning, ano pa? Mathematically impossible. Ano pa yung sabi ng isang na-deliveran ng 5 maleta? I will not dignify it. Baka hanapin pa sa akin ng wife ko. So, kanya-kanyang Yung iba naman nagsasampa ng kaso. Well, sige lang. Makakaligtas kayo sa Court of Law. Hindi kayo mapapanagot. But pagdating ng panahon, pagharap natin isa-isa sa judgment seat of God, ibubuking ng Panginoon. So, mayroong sa Revelation chapter 20 ba yun? Mayroong 2 libro na i-open sa judgment na ito. Ang unang libro, Book of Works. Lahat na ginawa ng tao, ginawa ko, ginawa mo, nandun nakalagay. At dahil may kasalanan ka, may kasalanan ako, ang pronouncement is guilty beyond reasonable doubt. Kasi ipapakita ng Panginoon yung
Yung aking pagsisinungaling, yung aking pagnanakaw, yung aking mga ginawang masama, ipapakita lahat. CCTV camera nga video. Oh. Kaya sa harapan ng Diyos, yuyuko lang ako. Wala na akong may rason. Guilty. Impyerno. Kaya lang, bago ako dalhin sa impyerno, mayroong isang libro. Book of Life. Sabi sa Bible, and if anyone's name is not written in the book of life, he will be thrown into the lake of fire. Kaya bago ako itapon sa impyerno, titignan muna sa right. Book of Life, mayroon bang Johnny Macanas? Sasabihin ngayon ng angel o si San Pedro o si Eber. There is po Johnny Macanas sa Book of Life. Yun. Dahil may pangalan ako sa Book of Life, ligtas ako sa impyerno, pasok ako sa langit. So, paano maisulat ang ating pangalan sa Book of Life? Simple lang. Ito na yung mensahe ng Christmas at Semana Santa. Isang event lang yan. Part 1, Part 2. Yung plano ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Christmas na ipanganak ang manluluwas, Savior, Jesus Christ. Semana Santa, naipako sa krus, namatay, nabuhay muli para sa kapatawaran ng kasalanan. Pag naniwala ka doon, yan. Yung tinatawag ko na ABC. Yung magandang balita, gospel ng Panginoon. Ano yan? Naisamaras ko lang. ABC. A. Accept that you are a sinner. Ako, makasalanan ako. Sino bang walang kasalanan? So, pag inaccept mang imong na ikaw makasalanan, okay ka na. B. Believe. Maniwala. Naniwala ko, dapat maniwala ka rin na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat mong kasalanan. And letter C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Ginawa ko na pa yun. Kaya, ako, pag ngayon, mamamatay na ako, no problem. Diretso ako sa langit. Bakit? Naisulat na ang pangalan ko sa Book of Life. Kaya mag-ABC ka na rin, kaibigan.